Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre ang ating topic ngayon ay sobrang sensitibo mga kasawi. At syempre request ito ng ating mga sender mga kasawi. Na eto po ang kanyang gustong tatalakayin ngayong umaga. Ma'am, paano po pag walang jowa o asawa pero active po sa pag-JK? May benefits din po ba? Ayan mga kasawi ang kanyang katanungan. Siyempre mga kasawi, ito yung ating i-discuss ngayong umaga na kung meron bang benefits kapag ka palaging nag-JK mga kasawi ang mga kalalakihan. Siyempre for me mga kasawi ay meron itong mga benepisyo at ito rin ay meron ding negatibo na hindi pwedeng gawin mga kasawi pagdating sa pag-JK ng mga kalalakihan. Base sa ating sender, wala siyang asawa at wala rin siyang jowa mga kasawi. Ang karaniwang kasi na active talaga sa pag-JK mga kasawi ay nagkakaedad ng 14 to 17 years old. Yan yung talagang kasarapan na nag-JK ang isang mga kalalakihan. Dahil syempre wala pa silang jowa, ayan mga kasawi. Kumbaga nag-explore kasi sila na mga gusto nila kung ano yung magiging reflection nito sa kanilang sarili mga kasawi. Syempre ang mga benepisyo nito mga kasawi ng pag-JK ng isang lalaki ay nakakapag-release ng tension sa ating katawan. At nakaka-boost din ito ng concentration. Yun nga, nakakawala ng stress, mga kasawi. Sarap na tulog, tigit sa lahat, mga kasawi. Yung kapag ka meron namang LDR ang isang relasyon na isang lalaki, ay nakokontento sila na nag-JK lang sila. Ibig sabihin, maganda ito sa mga kalalakihan, lalo kapag merong karelasyon ng isang lalaki, ay maganda ang nadudulot kasi kontento sila na nag-JK lang sila na wala silang ginagawang masama. Dahil syempre, hindi naman sila nag-cheat sa kanilang asawa. Instead, ang ginagawa nila ay nag-JK na lang sila para naman maibsan ang kanilang init ng nararamdaman. Ang mga lalaki kasi is nagkakaroon ito na explore kasi gusto nilang ma-try talaga ito mga kasawi kasi yung, alam nyo yun, nagkakaroon sila ng tension sa kanilang sarili, sa kanilang kalusugan. Minsan kasi kapag nakakaramdam sila ng aroused sa kanilang sarili or ay mas gusto nila na mag-JK kumpara sa sa kanilang asawa mga kasawi. Dahil sa ating sender, wala naman itong jowa at asawa, yun talaga yung palagi na ginagawa ng mga kalalakihan dahil para sa kanila, masarap ang kanilang pakiramdam dahil nailalabas nila yung kanilang L kapag ka sila ay nag-JK. Pero syempre mga kasawi, kung meron din itong mga benepisyo, meron din itong hindi. Minsan kasi kapag ka sobra namang JK ang isang lalaki, alam nyo ba, hindi na sila nakakakilos ng tama. Siyempre, dahil kung palagi nila itong ginagawa, ay nakakatamad ito mga kasawi. Mabilis silang mapagod, mabilis silang hingalin. At higit sa lahat, naiiwan nila yung mga activity na gawain nila na dapat gagawin. Kaso nga lang, nagkakaroon kasi sila sa mindset na parang naa-addict sila pagdating sa JK. For example, kapag naiisip nila na gusto ito, lagi nilang ginagawa. Tapos, malalaman mo din ang lalaki, kapag ka palagi itong nag-JK, ay alam mo ba yung kanilang kamay ay eto ay yung nagkakaroon sila ng balbon or nagkakaroon ng mga ugat-ugat. Ang isa pa sa mga hindi maganda ay magkakaroon ng sugat ang kanilang kasarian, ang kanilang ari dahil sa palaging pag-JK. Syempre, ito ay mamamaga mga kasawi. Kapag once na ito ay mamamaga, ay pwedeng magdulot ito ng infection or pamamaga at magkakaroon sila ng sakit. Kaya kailangan kapag ganito ang kanilang nararanasan, ay pumunta sila sa doktor para magpa-check up kung ano ba ang dapat nilang gawin lang gumaling ang kanilang ari mga kasawi. Kaya ang sa mga lalaki na nag-JK, ayan mga kasawi, maganda ito. Maraming mga benepisyo ang makukuha ninyo. Pero dapat, kailangan wag naman sobra na panay-panay ang pag-JK kasi syempre sabi ko nga sa inyo, kapag labis ay nakakasama din ito sa inyong kalusugan. Kailangan yung nasa tamang proseso lang. For example, sa isang linggo, pwede kayo mag 3 times kung talagang kinakailangan. Ayan, pero kung di naman kailangan at sa isip nyo lang, wag nyo nang gawin mga kasawi para lang mas maganda sa inyong kalusugan. At syempre, normal naman talaga na lahat ng lalaki ay nag-JK ito dahil
napagdadaanan talaga ng mga kalalakihan yan. May ibang lalaki kasi na gustong-gusto talaga nila na nag-JK sila kasi iba talaga ang nadudulot din nun kapag ito yung ginawa nila mga kasawi sa kanila. So ayan sa ating sender, naway nabigyan kita ng linaw sa etong sa mga benepisyo na gusto mong malaman kapag ka ikaw ay palaging nag-JK. At syempre, laging tatandaan, kapag laging sobra, syempre meron din naman ito nadudulot na masama sa ating katawan. Kaya kailangan yung balance lang ang pag-JK mga kasawi. So ayan mga kasawi, yung ating mga benepisyo sa pag-JK, maganda talaga siya sa ating katawan. Maganda ang nidudulot neto mga kasawi kumpara sa may mga side effect. Pero kapag nagkakaroon na naman kasi side effect kapag sobra-sobra talaga yung ginagawa ninyo. Pero ito ay maganda ang benepisyo kapag nag-JK ang isang lalaki. Para sa ating mga commenter mga kasi pwede kayong mag-comment, baka mas maraming maidudulot ito na kaliwanagan sa ating sender. At least may apply niya din sa kanyang sarili. Yan po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pagko-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.